Hi, hello, kumusta po kayong lahat? Ang pag-uusapan po natin ngayon ay manggagaling sa Book of Exodus chapter 3, verse 12. At ito may pamagat na God calls us for His mission. So, sa verse nito, sabi dito, "And God said, I will be with you, and this will be the sign to you that it is I who have sent you. When you have brought the people out of Egypt, you will worship God on this mountain." So, sa verse na to, ito yung encountering ni Moses kay Jesus Christ, na isa siyang, or si Moses ay may dugong Hebreo. Lumaki siyang prinsipe ng Egypt, 40 years, at anino siya na Jesus. Katulad nung nangyari kay Jesus Christ, nung isinilang siya, may pangyayaring kailangan yung mga batang lalaki ay kailangan ipapatay. So katulad ng nangyari noon, nung ipinanganak si Jesus Christ, kaya naging anino siya. At kaya ang nangyari, inampon siya ng pamilyang paraon. Kaya siya naging prinsipe. So, yung first 40 years niya sa Egypt, at yung 40 years naman niya sa Midian. So, nung 80 years old siya, nang maka-encounter niya si Jesus Christ, nakakita siya ng liwanag sa Horeb na parang nag-aapoy, na-curious siya. At may nagsalita, tinawag ang kanyang pangalan, Moses, Moses. Nagtaka siya kung bakit may tumatawag. Tinatawag siya na Moses, Moses. Ang sagot niya, narito po ako. So, sinabi na ng Diyos sa kanya, huwag kang lumapit dito. Yung lugar na ito ay isang holy ground. Sabi ng Panginoon, magubad ka ng, sabi niya, nakita ko ang paghihirap ng mamamayan sa Ehipto. So, bumaba ako dito at iligtas sila at gagamitin kita. Ipapadala kita sa paraon para iligtas ang lugar ng Ehipto. Sabi ng Diyos, sasamahan kita. Ikaw ang magpapalaya sa bayan, sa aking bayan mula sa Ehipto, sasamahan kita. At ito yung tanda na nagpadala sa'yo, kapag nailabas mo na sila sa Ehipto, sasambahin niyo ako sa bundok na ito. So, ito yung talata natin na ang katuroan, God shaped us for the mission. Si Moses bata palang hinuhubog na siya ng Diyos para sa isang mission. Hindi alam ni Moses bakit siya pinanganak. Nung panahon na yon, bakit siya lang yung isa siyang baby na sa karamihan siya lang naligtas. At bakit siya lumaki sa Ehipto. Kaya pala sinishape siya ng Diyos. Hinuhubog siya para sa isang misyon. Lumaki siya sa Midian. Dadalhin ang bayan ng Diyos para, kumbaga, pinagpapastulan niya sa mga tupa ay disyerto. So, dumating ang panahon, ang pagpapastulan niya ay mga tao. So, si Jethro, marami siyang natutunan. At si Moses ay ginamit ng Diyos para palayain ang Egypt. Kasi 40 years siyang
nasa Egypt. Alam niya yung kultura at sitwasyon. Yung paano makipag-usap. Siya yung perfect person for the job. Kasi siya yung hinuhubog ng Diyos. Ganin din po sa atin na God plan our life. Yung mga skills natin, mga kakayanan natin, kung saan tayo lumaki. Hindi natin alam, lahat yan gagamitin ng Diyos para sa isang mission. Marami tayong mission, pero ang main mission natin dito na matutunan natin ay meron tayong mission sa kalooban ng Diyos, plano para sa atin sa takdang panahon. So si Moses, 80 years old siya ng panahon na ito. Kaya nagpakita ang Panginoon in the fullness of time para tawagin sa isang misyon. At tumatawag ang Diyos ng tao para gumawa ng mga bagay na hindi nila kayang gawin. Katulad ni Moses, papalayain niya yung bayang Israel mula sa Ehipto. So, napaka-imposible. Kaya siyang ginamit ng Diyos para matupad yung mission. Yun yung mission ng Panginoon na si Moses ay naging kasangkapan. So, katulad din natin, gagamitin din tayo bilang kasangkapan ng Panginoon. Hindi mission para sa sarili, kundi mission ng Diyos at gagamitin tayo. Magagawa natin yung imposible bagay, pero sa Diyos ay posible ang lahat. Gagamitin tayo ng Diyos sa mga bagay na hindi na kaya natin gawin. Kasi ang Diyos ang gagawa nun. Siya yung tutupad ng kanyang mission. So, sabi doon, I will be with you. I will use you in the process. Yung God's ultimate mission is bring back the people to Himself. Yung mga mission natin dito sa mundo ay may pinapagawa ang Diyos sa atin. Kung ano man yung skills at talent mo, may ipapagawa sa iyo sa Lord na ultimate mission. Kung ano yung mission ng Lord para sa atin. So, yung mission ng Diyos para sa atin to bring people back to Himself upang maipanumbalik ang mga tao sa Kanya, mag-worship sa Kanya. Para sa kapag nagawa niya mo yung mission mo, siya pa rin ang sasambahin natin. Gusto ng Diyos maibalik yung mga tao sa Kanya, maging worshipers na muli. Kaya si Moses, nung mailalabas niya yung bayan ng Israel, ginamit siya ng Diyos. Ibinigay yung 10 utos. Itinuro ni Moses kung sino yung totoong Diyos. At sila ay natutong sumamba sa Diyos. So, yun yung mission natin. Mission ng bawat isa na maging instrument tayo, magiging kasangkapan ng Diyos. Kung paano tayo makapag-spread ng gospel sa iba at bumalik sa Kanya. Magiging isa tayo sa key kung sino talaga ay kikilalanin natin na makapangyarihan, na may-ari ng lupa at langit. At yun yung mission natin, makakilala sa Diyos at maibahagi sa bawat isa kung sino ang tunay na Diyos at makapangyarihan sa lahat. So, let's share the gospel to everyone because share is care. So, yun lamang po. God bless everyone. Sana